ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bumalik na naman sa alaala ni RJ si Fidel. Si Fidel ang nagbigay ng resulta ng DNA test ni Zoe noon kay RJ. May maaalala si RJ tungkol sa DNA na hawak niya noon. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nung nasa Apex si RJ, habang naglalakad may isang nurse ang tinawag siya at ibinigay ang resulta ng laboratory ng isang pasyente. Doc RJ, ito na po yung follow-up labs kay patient Antonio. Inabot ni RJ habang binubuksan niya ang may biglaang pumasok naman sa alaala niya. Mga nakaraang pag-uusap nila ni Fidel, siya ang may hawak ng resulta ng DNA test ni Zoe noon. Sumakit ang ulo ni RJ. May mga pangyayari siyang naaalala tungkol rin sa isang laboratory results. Hindi malinaw sa kanya. Ang malinaw lang sa alaala niya ay nakita niya rito si Zoe at Fidel. Naaalala niya rin na inutos niya noon kay Fidel na sikreto lang ang pinapagawa niyang laboratory. Dahil sa pangyayaring ito, naging palaisipan kay RJ ang alaalang yon. Mahalaga ito dahil parte ito ng nakaraan niya. Nung makaalis na ang nurse na kausap, nabuo sa isip ni RJ na kailangan kong makausap si Fidel. Ano ba ang alaalang bumabalik sa isipan ko? Ano ang kinalaman ni Zoe? Bakit ko siya nakikita sa alaalang yon? Anong resulta ng laboratory ang hawak ko? Bakit hindi ko lubusang maalala? Ang labo, nagtungo si RJ sa files ng mga dating empleyado ng Apex. Hinanap niya ang records ni Fidel para malaman niya rin kung paano niya matatawagan at makakausap si Fidel hanggang sa nakita na nga niya. Umalis sandali si RJ. Maya-maya ay nakasalubong niya si Morgana. Si Morgana ang unang nakakita kay RJ. Bumulong muna sa sarili niya. Pagkakataon ko na to para makalapit kay RJ. Wala si Linef dito. Gumawa ng paraan si Morgana para mapansin siya ni RJ. Kumuha siya ng isang dokumento para kunwari ay pirmahan ni RJ. Para-paraan habang wala si Linef. Hi RJ, kamusta? Congratulations sa pagpapakasal niyo ni Linef. Nakasimangot si RJ. Ano na naman ba yan, Morgana? Pangiti-ngiti si Morgana. Bakit? Happy nga ako sa inyo ni Linef. Binabati lang naman kita. Kahit naman alam kong masasaktan ng kapatid ko. Ako naman ay boto kung sino man ang magustuhan mo, RJ. Ang swerte ni Lynette sa'yo dahil makakaahon na siya sa hirap. Nakasimangot pa rin si RJ. Kung wala ka nang sasabihin, pwede paraanin mo ako dahil hindi ko gustong makipagchismisan sa'yo. Nilabas na ni Morgana ang kunwaring dokumento na pipirmahan sana ni RJ. Wait lang, Doc RJ. May papapirmahan lang ako sa'yo. Since ikaw naman ang CEO, pinapa-approve ko lang sa'yo ang project ko para sa Apex. Kinuha ni RJ at binasa. Habang hawak at binabasa ni RJ ang dokumento, nakatitig si Morgana at nagsalita. Ang gwapo mo naman pala talaga. No wonder nagustuhan ka ng kapatid ko. Binasa ni RJ ang dokumento. Wala siyang naririnig. Pero hindi pa niya napipirmahan ito ay biglang dumating si Linef. Malakas na tinawag si Morgana. Pasigaw ang pagtawag niya. Morgana! Napalingon sina Morgana at RJ. Sumugod si Linef. Sa kabilang banda, nagmamadali si Annalyn. May nangyari kay William. Humingi ng tulong si Annalyn kay Dr. Kim. Sa malayo pa lang ay malakas na tinawag ni Annalyn si Dr. Kim. Sabay takbo si Annalyn hanggang makalapit. Napalingon din naman si Dr. Kim. Dr. Kim, I need your help. Akala naman ni Dr. Kim nagbibiro lang si Annalyn. Is it about your love life? Napakanot ng noo si Annalyn. No, it's about William. Dr. Kim, I'm serious. Nagtataka si Dr. Kim. Why? What happened to him? Sumagot si Annalyn. I will tell you while we walk. Sa pagmamadali ni Annalyn, hinawakan niya ang kamay ni Dr. Kim at hinila. Magkakapit ang kanilang mga kamay. Samantala parang nakuryente sa kilig si Dr. Kim. Napatigil siya at nakatitig sa kamay ni Annalyn. Nagtaka naman si Annalyn. Napansin niya na nakatingin si Dr. Kim sa kamay nila. Nanlaki ang mga mata ni Annalyn. Binawi niya ang pagkakahawak. Binitiwan niya agad. Sabi ni Annalyn, sorry, it's not what you think. I'm just trying to pull you to go to William quickly. Let's go.
Natauhan si Dr. Kim. Pumayag agad siya. Let's go to William. Nagmamadali silang pinuntahan si William. Sa pagpapatuloy ng pagsugod ni Linef kay Morgana, nagkaharap na sila. Galit na galit si Linef. Naputol ang imahinasyon at mga ngiti ni Morgana kaharap si RJ. Nagulat si RJ at Morgana sa pagsigaw ng pagtawag ni Linef kay Morgana. Sabi ni Morgana, "O Linef, pumakasigaw ka naman." Walang imik si Linef. Nakatitig siya kay Morgana at galit na galit. Nagsalita ulit si Morgana. "Teka, anong ginagawa mo dito? Di ba may bridal shower ka ngayon?" Parang nagpanting ang taenga ni Linef sa sinabing yun ni Morgana. Agad niyang hinataw ng malakas na sampal si Morgana. Napakalakas na halos tumilapon ang pisngi ni Morgana. Galit na galit si Linef. "Walang hiya ka talaga. Nagpadala ka ng mga peking strippers sa bridal shower ko. Pero yun pala, pinapakidnap mo ako?" Sagad talaga ang kahayupan yung magkapatid. Parang nabuhay na sayo si Moira. Parehas na parehas kayo. Pinanganak kayong mga masasamang tao. Inawat naman ni RJ si Linef. Hinawakan ni RJ si Linef sa braso bilang pag-awat. "Tama na Linef." Umahon si Morgana. Nagsinungaling siya. "Ano bang pinagsasasabi mo?" Sabi ni Linef. "O diba, bakit mo alam na bridal shower ko ngayon? Kami-kami lang naman ang may alam ng okasyong yon. Ibig sabihin talagang nagplano ka." Sabi ni Morgana. "Oo, alam ko. Sino ba naman ang hindi makakaalam? Usap-usapan na ng mga marites ang bridal shower mo." "Sige, aaminin ko na. Gusto ko talagang padalhan kayo ng strippers pero hindi yun natuloy." Nagsalita si Linef. "Kita mo na, ikaw ang nagpadala ng mga peking strippers. Nagpadala ka ng mga lalaking kidnappers dun para kuhanin ako." Narinig ni RJ ang lahat kaya siya na ang nagalit kay Morgana. "Hayop ka Morgana, kasi sama mo rin si Moira. Mga kampon ba kayo? Bakit hindi nang matapos-tapos ang kasamaan nyo?" Nagpaliwanag si Morgana. "Teka RJ, wala kayong ebidensya na ako ang nagpadala ng mga lalaking yon." "Oo, plinano kong sorpresahin si Linef bilang regalo. Pero hindi ko yon tinuloy dahil wala akong mahanap na matinong strippers. Wala akong pinapadalang lalaki na kahit sino. Huwag niyo akong pagbintangan." Puminahon si RJ. "Okay ka lang ba, Linef?" Sumagot si Linef. "Oo, RJ, okay ako." Inaya na ni RJ si Linef. "Tara na, Linef. Wala naman tayong mapapala sa babaeng yan dahil ide-deny niya lang naman yan." Pero nagbanta si Linef. "Tandaan mo, Morgana, hindi ka magtatagumpay sa masasamang plano mo. Sa oras na makakuha ako ng ebidensya, ipapakulong kita." Hinila na ni RJ si Linef palayo kay Morgana. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.